Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Natutulog pa nga po ako kaninang umaga pero ginising nga po ako ni mama. Sasama daw po kasi ako sa kanya doon daw po sa Tuguegarao sa pwesto nga daw po nila tito. Tinawagan daw po kasi siya ni tito kaninang umaga na pumunta nga daw po muna si mama doon. Para daw po kapag aalis si tito ay may kasama nga lang daw po si tita. Kaya eto nga at kumain na nga din po ako mga kalobs dahil sasama nga po ako kay mama. Itlog at tuyo po pala etong almusal namin. At pagkatapos ko nga pong naligo ay nagpasuklay na nga din po ako kay papa. Kakauwi nga lang daw po ni Papa dyan galing ng night duty. Sabi niya nga po ay ihahatid niya na nga lang daw po kaming dalawa ni Mama sa Tuguegarao. Hinihintay po kasi namin si Tito na sunduin kami, kaya lang ay wala naman po siya. Sa ibang palengke na nga daw po kasi siya na malengke. Kasi nga po, kung dito nga lang po siya na malengke sa amin, ay dadaanan niya nga daw po sana kami. Kaya lang mga kalobs, hindi naman daw po siya matawagan dahil lobat nga daw po yung cellphone niya. Kaya sabi nga po ni Papa ay ihahatid niya na nga lang daw po kami. At ayan, nakarating na rin po pala kami dito sa Carig. Nagpark nga lang din po si Papa dito po sa harapan nila. At tinanggal ko na nga din po muna yung helmet ko dahil sobrang init. Pagpasok ko nga po dito ay nandito rin po pala yung mga pinsan ko. Sinama nga daw po nila sila. At pagkarating nga po namin dito ay meron na rin po palang mga customer na kumakain. Salitan nga po sila tito at tita sa pagbibigay ng mga order nila. Habang ako nga po ay nakaupo nga lang po muna dito. Habang sunod-sunod na nga din po yung mga customer nilang pumapasok. Kaya pagkarating nga po ni mama dito ay naghugas na nga po siya kaagad ng mga plato dahil marami na nga din pong nagamit. Busy din po kasi si tita mga kalobs. Hindi daw po kasi pumasok si Kuya Rog ngayong araw kaya wala nga daw po silang kasama. At kailangan nga daw po nila ng kasama ngayon. Nako mga kalobs, bentang-benta nga daw po dito yung laoya at papaitan nila tito. Madalas po kasi napapaitan at laoya po yung hinahanap ng mga customer na pumapasok. Habang kami nga po ng mga pinsan ko ay nandito nga po muna sa kwarto. At dito na nga din po muna natulog si Papa dahil sobrang antok na nga din daw po niya. Pagkalabas nga po namin ng mga pinsan ko sa kwarto ay madami na nga din pong mga customer ulit. Highway nga lang po kasi ito mga kalobs. Kaya mabilis nga lang po itong makita at malapit nga lang din po ito sa school. Tapos malapit nga lang din po ito sa ospital. Yung mga lalaki nga po na nandito ay puro papaitan at laoya nga daw po yung order nila. Mga construction worker po ata sila Ang maganda pa nga po dito mga kalobs ay only rice nga po ito. At tinawag na rin po pala ako ni mama mga kalobs para po tumulong na. Kahit lang po magpunas-punas at maghakot ng mga pinagkainan ng customer. Eto naman po yung gusto kong gawin mga kalobs. Napakaseryoso ko naman ano po. Simple lang naman po itong ginagawa ko at kayang-kaya ko nga po itong gawin. Eto nga din po kasi yung trabaho ko sa bahay Kaya basic na nga lang po sa akin ito. Mas mahirap po kasi yung paghuhugas ng plato sa sobrang dami. Pero ganun daw po talaga kapag karinderya. Talagang sunod-sunod ang paghuhugas lalo na kung sunod-sunod din po yung mga kumakain. At ako na nga din po pala yung nagligpit sa pinagkainan ni ate. Yung mga tira-tira nga po nilang pagkain dito mga kalobs ay tinatabi nga po yun ni mama. Dahil unuuwi nga po yun ni tito at dinadaan niya po sa bahay para po sa pagkain ng mga aso. Sayang lang rin naman daw po kasi yun.
At kung tutuusin ay konti lang din naman po yung mga ulam na tira ng mga customer. Dahil halos nakakain din naman daw po nila lahat yung order nila. Mas maganda nga daw po yun para daw po walang sayang. At syempre, masarap rin naman po kasi yung luto ng tito ko, pati po ng kasama niya. At nung kumakain na nga din po sila tito, ay nakisabay na nga din po ako sa kanila. Eto po palang igado yung nagustuhan ko pong ulamin. Mukha po kasing masarap mga kalabs, lalo na masos. Kaya eto nga po yung kinuha ko. Saktong nagutom na rin po kasi ako mga kalabs. Inaabot ko nga po kay tito itong sandok dahil hindi ko nga po alam kung paano ilagay sa plastic. Pinaplastic daw po kasi nila yung mga sandok na ginagamit nila para daw po hindi dapuan ng mga langaw. At dito na nga din po kami sa mesa nagsabay-sabay na kumain. Pero si mama, papa at tita ay hindi pa nga po kumakain sa mga oras na yan. Si mama nga po ay hihintay niya na nga lang daw pong magising si papa para daw po sabay na silang kumain. Binigyan nga din po ako ng pinsan ko ng coke. Tapos, habang kumakain nga po kami ay may bago na naman nga pong customer. Pumipili nga po muna siya ng order niya at si tita na nga po yung nag-asikaso sa kanya. Binigyan na nga din po pala ako ni tita ng sabaw ng laoya at masarap nga po itong higupin dahil mainit-init pa. O diba? At parang customer nga lang din po ako dahil may pasabaw pa nga po. Adobong manok po pala yung ulam ng isa ko pong pinsan. Ito nga pong kulot ko na pinsan ay ayaw niya pa nga daw pong kumain. At habang kumakain po pala kami ay nakita nga po ni mama si tita. At nagpalambot nga din po pala si tito ng para sa laoya. Siya nga po pala yung tagaluto nila mga kalobs at tinutulungan nga po siya ni tito. Sobrang sarap nga din po ng luto niya sa dinuguan dahil kahapon po kasi ay nagbigay po si tito sa amin ng dinuguan. Sobrang nagustuhan nga din po namin yun ni tita. Kanina nga po yung dinuguan, yung nauna pong naubos sa luto nila. Maski nga po mga estudyanteng nurse ay kumakain nga din po dito. Kahit nga po yung mga lolo ko, nandito nga din po sila. Dito nga daw po madalas yung pinupuntahan nilang kainan, maski nga daw po yung mga kasamahan nilang tricycle driver. Unli rice ba naman po, tapos unli sabaw pa, at napakasarap pa nga po ng mga luto nila dito. At nung mga bandang mag-aalas 2 pasado nga po, ay nakaramdam nga po ulit ako ng gutom. Kaya sabi ko po kay mama ay gusto ko nga pong ulit kumain. Pero eto nga pong ginataang sitaw at kalabasa yung nagustuhan ko. Sabi nga po ni mama, yung bayad ko nga daw po dito ay paghuhugas ng plato mamaya pagkatapos na kumain. Eto po pala yung mga ulam nila mga kalobs at halos ko konti na nga lang din po yung natira. Anong oras pa lang naman po dyan? Si Papa po pala na nasa likod ko ay katatapos nga lang din po nilang kumain. Hinihintay niya nga lang daw po yung kasamahan niya sa trabaho dahil pupunta nga din daw po siya dito para kumain. Malapit lang naman daw po yung boarding house niya dito sa karinderya nila tito. At ayan, bumili nga din po pala si tito ng burger at binigyan nga din po ako ng pinsan ko, Dapat nga po ay magpapabili pa nga po ako kay Papa At nung mag-aalas 3 na nga po ay nagpaalam na nga din po ako sa mga pinsan ko dahil uuwi na nga po kami. May pupuntahan pa daw po kasi sila mama bago umuwi sa bahay. At sinusuot ko na rin po pala yung helmet ko. Pinakuha nga lang po sa akin ni mama yung helmet nilang dalawa ni papa. Eto po pala yung pwesto nila tito. Eto po pala yung unli rice na 70 pesos. Tapos may papaitan at laoya na pwede mong pagpilian. Makikita naman po ito kaagad dahil nasa highway lang naman po ito.
eto nga pong motor ni Papa ay sobrang init, kaya binuhusan nga lang po muna ni Mama ng tubig yung upuan niya. Para po kapag sumakay na po kami ay malamig na nga po yung upuan. Sobrang init nga din po kasi sa pinagparkingan ni Papa, mga kalabs. Lalo na at hindi naman po niya tinakpan etong motor.